Jake's point of view. 12 in the afternoon. McKinley Hills, room 651. Mara, I thought that girl is dead. Dinig ko mula sa pinagtataguan ko ang galit na sigaw ng psychiatrist ni Sarah. Hinintay ko ang isasagot ng nasa kabilang linya. But no luck siguro. Hindi naka-speakerphone ang tawag nito. You told me, you're gonna get rid of her. Her mom is the reason why my husband is gone. Gusto ko siyang mawala as soon as possible. Muli ay galit na sigaw nito. Napangisi ako pagkarinig sa sinabi nito. Tinanaw ko ang mga kasama ko na kagaya ko, nagtatago sa bawat sulok ng bahay. Sinanyasan ko ang mga ito na lumabas na at magpakita sa babae. Ginawa ng mga ito ang nais kong mangyari. Unang lumabas si Vasquez, na tahimik na naglakad sa tabi ng babae. Kaagad na nanlaki ang mata nito pagkakita kay Vasquez. Iginala nito ang mga mata at kaagad na namutla ito pagkakita sa akin. Hello, Mrs. Guzman? Magilo na bati ko dito gamit ang malamig kong boses. Paano? Ano kayong nakapasok? Kinakabahan na tanong nito. Hindi na mahalaga kung paano kami nakapasok dito. Ang mahalaga ngayon, nakadepende sa isasagot mo. Anong kailangan mo sa akin? Galit na tanong nito habang may sapilitang tapang. So feisty, komento ni Vasquez. Huwag niyo akong abalahin kung wala naman pala kayong balak na sabihin. Galit na sabi nito at naglakad palayo sa amin papunta sa pintuan upang buksan ito. Pero mariing pinigilan ni Akintanya ito. Not so fast, Missy. Nakangising sabi ni Akintanya. Elena Guzman, one of the famous psychiatrists in the country. But later on, diagnosed with ADHD. But unfortunately, you continued with your psychiatric practice. Kahit na alam mong bawal. Because you yourself is a patient. Mahabang litanya ko habang sinasabi ko ang mga nalaman ko tungkol dito. Kanina habang papunta kami dito, pinatrack ko kay Akintanya ang lahat ng mga medical records nito. Doon ko nalaman ang kalagayan nito. Ano bang kailangan mo? Wala nang composure nito. Ikaw ang gusto kong tanungin. Ano ang kailangan mo kay Sarah? Huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan ng babaeng yan. Dahil sa nanay niya nawala ang asawa ko. Sigaw nito at sinugod ako. Mabilis na naging kilos ko para pigilan ang mga kamay nito. Why you're blaming Tita Bella? Hindi ba si Mara ang dapat mong sisihin? Dahil siya may kagagawa ng pagkawala kay Tita Bella? Using your husband? Hindi makapaniwala ang mukha nito pagkarinig sa sinabi ko. Sinungaling! Hindi ganyan ang sinabi ni Mara sa akin! Sigaw nito at pilit inaalis ang kamay ko na mahigpit pa rin na nakakapit sa mukha nito. Ano sa tingin mo mapapala ko kung magsisinungaling ako sa'yo? Nakataas ang kilay na tanong ko dito. Mas lalong sumama ang tingin nito sa akin at nakahanda na sanang atakihin ako. Pero mabilis ko tong inunahan. Bago namin lisanin ng lugar, tinawagan ko si Mara. Hello? Galit na bati nito. Hindi ka dapat ganyan bumati sa taong may magandang balita para sa'yo. Dinig ko ang pagbagsak sa kabilang linya matapos ko magsalita. Napangisi ako dahil doon. Anong kailangan mo? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo kay Ramon? He's still unconscious. Sigaw nito. Who is still unconscious? Mukhang madadagdagan nga ang walang mali na ipapadala ko sa iyo ah. Puno ng pangasar na sagot ko. Oh, what do you mean by that? Kinakabahang tanong nito. You know, I had you investigated, right? And I was shocked kasi napakadami pa palang nalokong tao, including the doctor. Napakasama mo para ibintang ang pagkawala ng asawa nito kay Tita Bella, when in fact, it was you who trapped that man. Para tapusin si Tita Bella na naging dahilan din ng pagkawala ng former driver mo, na si Leonardo, na asawa ni Dr. Elena. Magkakasunod na pagsinghap ang narinig ko sa kabilang linya. Palihim ako napangisi dahil doon. Pero nawala ang kasiyahan na nararamdaman ko nang sabihin nito ang isang bagay na sa buong buhay ko wala akong alam. Pinaimbestigahan mo na pala ang nangyari 20 years ago. Dapat alam mo na ngayon na hindi si Leonardo ang tumapos kay Bella, kundi ang kapatid mo. Parang may kung anong sumabog sa pandinig ko nang isinawalat nito. Pansamantala ko hindi nakapagsalita dahil doon. Oh my God, mukhang wala kang idea na may kapatid ka. Kawawa ka naman. Hindi ka ba pinagkakatiwala ng mga magulang mo sa mga sikreto nila?
Sinungaling ka! Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sigawan ito. Huwag mo akong takutin, Mr. Huason. Kung ayaw mo masira ang relasyon niyo ni Sarah. Sa tingin mo ba basta ko nalang hahayaan na takot-takutin mo kami? Hindi pa tayo tapos. Tandaan mo yan! Hindi ko na alam kung ano mararamdaman ko. Ang malaman na may kapatid ako. At ito ang tumapos sa nanay ng babaeng pinakamamahal ko. I felt betrayed by my parents. Pero ang nangibabaw doon, ang takot na baka malaman ni Sarah ang bagay na to at iwan ako. Pero hindi ako basta-basta maniniwala. I still need to talk to my parents. Kayo na bahala dito. Siguraduhin niyo na buhay pa siya. Pero hindi na dapat niya masilayan ng liwanag pagkagising niya. Cleaners, gawin niyo ang lugar na to na parang ninakawan. Truckers, dalhin niyo ang katawan niya sa harap ng bahay ng mga arroyo. And protector, let's go. Nilisan ko ang lugar kasama ang mga protector at kagaya ng utos ko, naiwan ang dalawang grupo. Pagdating namin sa labas, naghintay si Greg. Magkakasunod kaming sumakay sa van nito. At kaagad nitong pinasibad ang sasakyan pabalik sa kondo ko para ihatid ako. Tumagal ang biyahe namin pabalik ng kondo ng halos 5 oras dahil sa traffic din. Kaya naman pagdating ko sa kondo, papadilim na. Habang naglalakad ako papunta sa elevator, dinig ko ang bulungan ng mga tao. He's the owner of this building, right? Dinig ko na bulong na isang babae na pinatutungkulan ko. Yes, he's so handsome, isn't it? Sagot naman ng isang boses na animoy kinikilig pa. Hindi ko pinansin ang kahit sino sa mga nagsasalita. Dire-diretso lang akong subakay sa elevator. Papasara na sana ang pinto ng elevator nang isang babae ang pumigil dito. Hi! Ako nga pala si Siren Bautista. Muli ay magiliw na pagpapakilala nito. Hanggang sa makarating sa floor unit ko, wala akong kibo. Lumabas ako ng elevator at napansin ko na kasabay ko, lumabas din ito. Dire-diretso lang ako. Nang nasa tapat na ako ng pinto ng unit ko, hindi na ako nakatiis. What? Seryosong tanong ko dito. Pero ngumiti ito ng sobrang tamis na halos maumay na ako. Nang hindi ito sumagot, umiling lang ako at binuksan ang pinto ng unit ko. Bumungad sa akin ang magulong sala at 3 guard na inaawat si Amara at Sarah. Anong nangyayari? Hindi makapaniwalang tanong ng babae sa likuran ko. Kagad akong pumasok sa loob at pinigilan si Amara sa ginagawang pananakit kay Sarah. Ikaw! Napakaloko mo! Sigaw ni Amara pagkakita sa akin at sinugod ako. Aray! Sigaw ng babae. Hindi ko kilala habang tutok nito ang ilong na tinamaan ang kamao ni Amara. Baliw! Sigaw ng babae na sumunod sa akin. And the next thing I knew, ay nagpapambuno na ang mga ito. Ipatapon niyo ang dalawa na yan. Siguraduhin niyo na hindi makakapasok ang dalawang yan dito. Galit na utos ko sa mga guard. Hindi pa ako tapos sa'yo! Babalikan talaga kita! Sigaw ni Amara na patuloy sa panlalaban. Plano kong lapitan si Sarah para tingnan ang kalagayan nito. Kaya lang napahinto ako nang maalala ko ang naging usapan namin ni Mara. Napabuntong hinglingan na lang ako. Pero kalaunan nilapitan ko din ito. Nanginginig ang kamay ko sa galit habang tinitingnan ko ang mga galos nito sa muka at braso. Puro galos ang muka at braso ni Sarah. Pero nung nakita ko nang malapitan si Amara, alam ko na hindi hinayaan ni Sarah na kawawain siya ni Amara. Okay ka lang ba? Yes. I'm sorry kung naging war freak ako. Okay lang, ang importante, safe ka. Kumain ka na ba? Not yet, I'm starving. Nagluto si Mana ng pagkain. Tara, sabay na tayong kumain. Masiglang sambit nito at inalalayan akong tumayo. Kinuha nito ang walking stick sa tabi ng lampshade at nagsimula kami maglakad. Eksperto itong maglakad papunta sa kusina na parang nakikita nito ang paligid. Hey, kabisado mo na dito? Pangasar na tanong ko dito. Ang tagal ko na kaya dito, syempre kabisado ko na. Proud na sambit nito at binitiwan ang walking stick nito. Pati ang kamay ko saka mabilis na naglakad. Sobrang bilis din ang pangyayari. Hindi nito naalala na may baitang papunta sa kusina. Kaya natiso dito at muntik nang bumagsak. Maaga pa akong kumilos para pigilan ang pagbagsak nito. Pinagpalit ko ang pwesto namin, hawak ko ang ulo nito at sabay kaming bumagsak. Napadaing ako dahil sa sakit. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Okay lang ako. Napahiwalay kami sa isa't isa nang may malakas ang mubo.
Kaagad akong napabaling dito at nakita ko si Manang Corazon na malaki ang ngisi habang nakatingin sa amin ni Sarah. Kanina ka pa ba dyan, Manang? Nahiyang tanong ni Sarah. Manang, ano po pagkain natin? Kare-kare, tumayo na kayo dyan at ipaghahanda ko na kayo ng pagkain. Parang ikaw ang gusto kong hapunan, baby. Mamaya? Ngiting tagumpay ang sumilay sa akin nang marinig kong sinabi nito. Wala nang bawian yan, ha? Lagot ka sa akin mamaya. Ew! Maarteng sigaw ng boses babae. Mas mabilis pa sa kidlat na bumaling ako sa sumigaw. At tumama kaagad ang mukha ko nang makita ko ang mukha ng babae kanina. Utda, paano ka nakapasok dito? Magkakasunod na tanong ko. And she just smiled evilly. Bago kami tinalikuran at lumabas ang unit ko. Sino yun? Malamig na tanong ni Sarah. Abala ako sa mga papeles na nire-review ko nang 2 beses na tumunog ang cellphone ko para sa isang text. Kinuha ko to sa may coffee table at binuksan. May 2 akong text. Isa ay galing sa mommy ko at ang isa naman galing sa hindi nakasave na numero. Una kong binuksan ang text galing kay mom. From mommy. Son, I'm sorry if naglihim kami. Your brother is in jail. 10 years na niyang pinagbabayaran ang kasalanan niya. After reading my mom's text message, pakiramdam ko napakasama kong anak for not listening to them nung nag-explain sila sa akin. Last night kasi tinawagan ko sila at masasabi ko na hindi naging maganda ang pag-uusap namin dahil sa nalaman ko na may kapatid ako at ito ang tumapos sa mami ng babaeng mahal ko. Nag-reply ako sa mami ko para sabihin na naiintindihan ko siya and I'm going to visit my brother but not just now. Because I'm not ready to face him. Sinabi ko ding I felt betrayed. That I shouldn't keep secrets because we're family. After I hit the send button, binuksan ko naman ang message galing sa hindi nakasave na number. To Jake. Bro, number ng sekretary ko to. Sasabihin ko lang na may nahanap na akong donor. Pwede nang simulan ng operation. Text mo na lang ako kung kailan kayo pwede. Kagad ng laki ang mga mata ko pagkabasa sa text na nanggaling sa kaibigan ko. Nag-reply muna ako dito para magpasalamat bago ko tiningnan si Sarah na tahimik na nakasandal sa sofa. Babe, I have a good news for you. I broke the silence by saying na may maganda akong balita. Ano yun? Sarah asked. Galit pa din yata ito dahil sa nangyari last night. Last night kasi nung may sumabat na babae sa usapan namin, naging malamig na ang trato nito sa akin. Yun nga dapat gagawin namin. Hindi na namin nagawa dahil sa galit nito. I received a text from Sandoval. And he said na may donor na. Pwede ka nang operahan. I broke out the good news. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ni Sarah at sumilay ang malaking ngiti nito bago ako mahigpit na niyakap. Jake! Pagpalahaw nito habang mahigpit na nakayakap sa akin. Hey, why are you crying? Aren't you happy? You're supposed to be happy and not sad. Sabi ko habang hinihima sa likod nito. I'm happy, Jake. Sobrang saya ko. Hindi lang ako makapaniwala na after 10 years of not seeing lights and faces, sa wakas makakakita na ako. Sagot nito. Hindi ka nagalit sa akin? Pwede na kaya kitang ayaing mag-date? Magkasunod na tanong ko habang naka-cross fingers, secretly praying na sana okay na kami at pumayag ito na mag-date kami. Ngumiti ito bago magkakasunod na tumango. Yes! Sigaw ko at excited na tumayo. Manang, date lang kami ni Sarah ha? Sigaw ko mula sa sala ng unit ko. Okay! Dinig kong sigaw ni Manang Corazon. Hindi na kami nagabalang magpalit pa ng damit. Tiningnan ko si Sarah at nasatisfy naman ako sa suot nitong oversized t-shirt. Kinuha ko lang ang walking stick nito at ang susi ng kotse ko bago kami tuluyang lumabas. Here, hold this. Utos ko dito. Naghintay kami sa pagbukas ng pinto ng elevator at nang bumukas to, bumungad sa amin ng 5 tao na nakasakay sa elevator. Inalalayan ko pasakay sa elevator si Sarah. At nung makasakay na kami, ramdam ko ang 5 pares sa mga mata na nanunusok, na nakatingin. Napakapit ng mahigpit sa kamay ko si Sarah. Siguro ramdam din ito ang matang nakatingin. Don't mind them, okay? Sinadya ko talaga na iparinig sa mga ito
ang nais kong sabihin. Nang bumukas ang elevator, nagpatiuna na kami lumabas. Pagtapak pa lang ng paa namin sa lobby ng first floor, hindi lamang 5 pares sa mga mata nakatingin sa amin. Mas dumami to. At hindi lang tingin ang mga yon. May kasama na ding bulong. Siya yung may-ari, di ba? Girlfriend niya ba yung kasama niya? Dinig kong tanong ng isang babae. Siguro, ang ganda niya, di ba? Sagot ng isa na may kasamang pagpuri. Mabilis ang naging biyahe namin papunta sa isang restaurant. Hello? Bungad ko pagkasagot ko sa tawag nang tumunog ang cellphone ko. Sir, dumating na po ang mga investors. Kailangan po kayo dito ngayon. Kaagad na sumama ang tingin ko nang marinig ko ang kinakabahang boses ng secretary ko. Okay, be there in 10. Yun lang ang sinabi ko at pinatay ko ang tawag. Something wrong? Yes, I need to be in the office. Sagot ko. Sinanyasan ko ang waiter na kaagad namang lumapit. Yes, sir? Paki-take out naman ang order namin. May kailangan kami puntahan. Sayang naman, ang gwapo pa naman niya. Dinig kong sambit ng babae na parang nasa high school pa lang. Malakas na humalakak si Sarah pagkarinig sa sinabi ng babae. Baby, I said in a warning tone. Kagad na huminto si Sarah at dinig na dinig ko ang malakas sa buntong hininga ng mga ito. Ay, may baby na. Ang swerte naman ni ate. Disappointed na sabi ng mga to. Baby, nagsiselos sila oh. Sambit ni Sarah. At nagpout, ginawara ko ng halik ang nagpout nitong labi. Nag-iritan dahil sa kilig ang mga nakakita sa ginawa kong paghalik kay Sarah. After 15 minutes, dumating ang pina-take out namin na pagkain. Inalalayan ko si Sarah palabas ng restaurant. At ang bawat lamesa na madaanan namin, nakatingin dito, na puno ng paghanga at inggit. Hey babe, everyone is looking at you. You're lying. Everyone is really looking at you because you're gorgeous, baby. Seryosong sabi nito. Thank you, Han. I love you. Malambing na sambit nito. I love you too, Han. Ganting sambit ko. Nang makasakay kami sa kotse, mabilis naming nilisan ang restaurant. After an hour, nakarating kami sa building ko. Kagayang ng nakagawian, hinagis ko lang sa valet ang susi ng kotse ko at dire-diretso lang ako na pumasok sa building. Habang naglalakad kami papunta sa private elevator, pinagtitinginan kami ng mga tao. Pero ang talagang pinagtitinginan nila, si Sarah. Napansin kong pagiging tahimik ni Sarah hanggang sa makasakay kami sa elevator. What's wrong, Han? Wala. Naisip ko lang na sobrang magkaiba pala ng mundo natin. Hey, stop thinking about our differences. Minahal kita kung sino ka at hindi sa kung ano ang ating pagkakaiba. Ngumiti ito dahil sa sinabi ko. Magdidikit na sana mga labi namin nang biglang bumukas ang pinto ng elevator at bumungad sa akin ng madaming empleyado na naghihintay ng pagbukas ng pinto. Inakay ko palabas si Sarah. Pansamantala, iniwan ko siya sa office ko. May ka-meeting ako sa conference room. Hey, stay here, okay? May meeting lang ako sa conference room. Sabi ko dito. Muli kong tinanaw si Sarah na tahimik lang na nakaupo bago ako tuluyang pumasok sa conference room. Pagpasok ko, nadatnan ko ang mga nagkakagulong tao. Hindi ako kumibo dahil sapat na ang matalim na tingin ko sa bawat isa sa mga ito para tumahimik at tumigil ang mga ito sa pagkakagulo. Vic! Matalim na tawag ko sa secretary ko. Vic Santiago is my trusted secretary. Matagal na itong nagtatrabaho sa akin at sa family ko. Pero minsan talaga, hindi ko tumaintindihan kung duwag ba ito sadyang eng-eng lang. Sir Jake! Kinakabahan ang sagot nito. Binalingan ko ng tingin ng mga investors na humahagik-hik dahil sa kabang pinakita ni Vic. May nakakatawa ba? Vic, pakiayos ang CCTV sa office ko. Kagad nitong sinunod ang inutos ko. Nagtatakang tiningnan ako ng mga investors, pero walang nagtangkang magsalita. Vix began fixing the monitor, pero halos 5 minuto na, hindi pa din ito naaayos yun. I kept on tapping my fingers sa lamesa dahil sa pagkainip. Nanginginig ang mga kamay na pinindot ni Philip ang monitor after 10 minutes of fixing it. The footage boomed to life after almost 10 minutes. At sa monitor, abala kong pinanonood si Sarah. Natahimik lang na nakaupo. Pero ang kaibahan ngayon, hindi na ito nag-isa. Dahil may 2 babae akong nakita na nasa malapit lang nito.
at masama ang titig kay Sarah. Nagpapatawa ka ba, Mr. Wason? Kaya ba kami nandito para lang panoorin ang bulag na babaeng yan? Galit na tanong ni Carlos II. Carlos II is in the top 100 of the richest personality, according sa Forbes magazine. His family owns a chain of restaurants sa bansa. But before they came rich, galing din ang pamilya nito sa hirap. Kaya hindi ko maintindihan ang pag-akto nito na parang mayaman simula ng ipanganak. Watch your words, Mr. Segundo. Babala ko dito. You're being absurd and you're wasting our time. Puno ng pagbamataas sa sagot naman nito. Masamang tingin ang pinukol ko dito. Walang nagsabi sa'yo na magpunta at manatili dito, Mr. Segundo. Ngayon kung naiinip ka, feel free to leave because I'm not here to tolerate your arrogance. Napanganga ito sa salitang binitiwan ko. Napakabata mo pa ata para pagsalitaan ako ng ganyan, Mr. Wason. Walang-wala ang kakayahan mo kumpara sa mga success na narating ko. Panghahamak nito sa akin habang dinuduro-duro ako. Hindi makikisakay ang kumpanya ko sa'yo, kaya wag mo akong pasikatan ng mga narating mo. Dahil wala pa sa kalingkingan ng narating ko ang narating mo at ng kumpanya mo. Ginantihan ko ang panghamak nito. Halos umusok ang tainga at ilong nito sa galit. And in return, ngumisi lang ako. Galit na lumabas to ng conference room. At bago tuluyang umalis sa opisina, masamang tingin ang pinukol nito kay Sarah. Vic, palakasin mo ang volume. Utos ko sa secretary ko. Nang malaksan ang volume, saka ko lang narinig ang boses sa mga babae na nasa opisina ko, na pinagsasalitaan si Sarah. Hoy, ano naman ang ginagawa mo dito at bakit ganyan ang suot mo? Tanong ng babae na nakasuot ng mint green. Hay, hindi mo na dapat tinatanong pa yan, friend. Kasi kitang-kita naman sa ayos niya na squatter siya. Marteng sabad naman ang kasama nito. Nakagaya ng nauna, nakasuot din ito ng kulay pink na tight dress. Vic, sinong dalawang yan? Kasama po sila ni Mr. Segundo. Muli ko binalingan ng monitor at ganun pa din. Patuloy sa pangloloko ang mga babae habang si Sarah tahimik lang na nakaupo. Hindi ka naman mukhang papatulan ng kahit na isa sa mga empleyado dito. Kahit nga bodyguard, hindi siya papatulan eh. Sagot ng kasama pa nito. Pinapanood ko kung ano ang gagawin ni Sarah, pero nakatahimik lang ito. Pero mahigpit ang hawak nito sa handbag na dala namin at sa walking stick nito. Siguro katulong ka ng isa sa mga investor dito. Kasi bagay naman sa'yo dahil mukha kang katulong. Muli ay sambit ng isang babae. Fiancé ako ng may-ari ng building na to. Buong tapang na sagot ni Sarah. Fiancé? Ni Jake Wason? Ano tinira mo, te? Katul ba? Napipikon na talaga ako sa mga pinagsasabi ng mga ito. Kaya naman tumayo na ako. At plano na sanang lumabas nang magsalita si Vic. Sir Jake? Tawag nito. This meeting is adjourned. Expect the increase of your investment by tomorrow. Imporma ko sa mga investors. Bago ako tuluyang makalabas ng conference, nakita ko ang malaking ngisi ng mga investors dahil sa binalita ko. Dahan-dahan kong isinara ang pinto para hindi marinig ng dalawang babae. At dahil sa connecting room lang naman ito, ay office ko kaagad ang mabubungaran mo kapag lumabas ka ng conference room. Nakatayo lang ako malapit sa pintuan nang makita kong nilapitan na ng dalawa ang fiancé ko. Pinigilan ko ang sarili ko na makialam. Hinintay ko ang gagawin ni Sarah. Pero halos takbuhin ko ang pagitan namin nang makita ko ang gagawing pananakit ng babae na nakasuot ng tight dress. Sumigaw yung babae at inundayan ng sampal si Sarah. No! Sigaw ko at tumakbo palapit sa mga ito. Ano kaya ang gagawin ni Jake sa dalawang babae? At bakit galit na galit ang mga ito kay Sarah? Ano na naman kaya ang susunod na plano ni Mara na dapat paghandaan ni Jake at Sarah?